As parents, one of the greatest responsibilities we have is to raise our children to become good citizens and responsible adults. For Christian parents, this responsibility also includes raising their children to have a strong faith in God. In this video, we will explore some of the key principles of Christian parenting and how to raise children in a faith-based home. The first principle of Christian parenting is to lead by example. Children learn more from what we do than what we say, so it's important to model the behaviors we want to see in our children. This means regularly attending church, reading the Bible, praying, and living a life that reflects the values and teachings of Jesus Christ. Another key principle of Christian parenting is to teach the Bible to our children. This means not only reading the Bible to them, but also helping them to understand its teachings and how they can apply these teachings in their lives. Regular family devotions or Bible studies can be a great way to accomplish this. Another key principle is to encourage prayer. Prayer is an important part of the Christian faith, and it's important to encourage our children to pray. This can be as simple as praying with them before bedtime or mealtime, or helping them to develop a regular prayer routine. Another principle is to build a community of faith. As Christians, we are called to live in community with one another. It's important to help our children build relationships with other believers and to become part of a community of faith. This can involve participating in youth group activities and getting involved in other church events and ministries. Another important aspect of Christian parenting is teaching forgiveness and grace. This means helping our children to understand the importance of forgiveness, both for themselves and for others. We can also teach our children about God's grace and how it is freely given to us, even when we don't deserve it. Another very important principle is to provide a safe and nurturing environment for our children to grow and develop. This means creating a home where our children feel loved, accepted, and valued. It also means setting appropriate boundaries and discipline, while always showing love and kindness. In conclusion, Christian parenting involves leading by example, teaching the Bible, encouraging prayer, building a community of faith, teaching forgiveness and grace, and providing a safe and nurturing environment. By following these principles, we can help our children to develop a strong faith in God and become responsible, caring adults. A blessed morning po sa ating lahat. Alam ko po tayo po ay handang-handa ng magpuri sa ating Panginoon. Nasasabing ba tayo? Tayo ba ay handa? Totoo ba yon? Nasasabing ba tayo sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, tunay nga na tayo ay pinagpala sa umagang ito. We are truly blessed. Dahil binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon, binigyan tayo ng panibagong umaga, magandang panahon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah.
At ngayong umagang ito, dahil tayo nga ay sabik na sabik ng magpuri sa Panginoon, hayaan niyo po akong basahin ang awit ng pananabik sa tahanan ng Panginoon. Ang sabi po dito sa Psalms 84, verse 1 to 5, sa Tagalog po ang sabi po, "Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuring buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, mga ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na nakalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan, mapalad na masasabi silang dooy tumatahan." Amen. "At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Zion ay makarating." Alam niyo po, meron po yan version sa English po. Ang sabi, "Blessed are those who dwell in your house, and they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage, whose hearts are set on Jesus, on God." Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. We are truly blessed because of Jesus. We are truly blessed because of God. Hallelujah! We are highly favored by God. Amen! Hallelujah! You are holy, Lord. You are holy in this place. Hallelujah! Yes,
Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name.
Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Walang ibang maitataas sa lugar na ito, Panginoon, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Hindi ang mga taong tumatayo dito sa harapan, Panginoon, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, karapat-dapat parangalan, karapat-dapat papurihan, Panginoon. Salamat po, Lord God. Maraming pong salamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! 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 Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hindi sa paraan ng aming mga ginagawa, kundi sa paraan ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sinasamba ka namin sapagkat ikay tapat na Diyos, mabuting Diyos, umiibig na Diyos, mahabagin sa aming mga buhay. At higit sa lahat, patuloy na mapagbiyaya sa lahat ng araw na aming mga buhay. Simula noon, ngayon at katapatan sa amin. Kay balik yung karangalan, papuri. Dalangin po namin habang kami sumasamba, ang tunay na pagsamba ay masilayan namin ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salita niyo po ay magdulot sa amin. Tanggapin namin ang biyaya ng kapahingahan, kagalakan, kalakasan, Panginoon, at kapahingahan nagmumula sa iyong mga salita. Sapagkat maraming naguguluhan sa panahon ito, Panginoon, lalo na sa pangyayari, Panginoon, sa buong mundo at sa Pilipinas, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, hayaan niyo pong pumayapa po kami sa iyong mga salita at mga pangako nagdudulot sa amin, Panginoon, ng kaligayahan upang ikay paglingkuran at magpatuloy sa hamon ng araw ng mga buhay upang kami, Panginoon, ay maging magpatuloy, Panginoon, sa paghihintay sa iyong pagbabalik, Panginoon, at asamin po namin ito. Pinupuri ka na po namin sa umaga pong ito. Hindi pa man po namin napapakinggan, alam po namin, may inihanda ka pong mabuting bagay na pagkain para aming kakainin. Kaya nga po, ibinabalik namin sa iyo ang karangalan, papuri, pasalamat, pagsambat, pagdakila, sa ngalan lamang ni Jesus naming Panginoon. Amen and amen. Paupo na po tayo. Ay isa po mapagpalang umaga sa atin lahat. Parang parami ng parami. Parami ng parami. Salamat po sa inyong response. Ricky, yung ating kapitbahay po, yung tatay niya namatay nakaraan, tayo po'y pumunta po doon. At nakikiramay po yung church. Apo. Nung nakaraan, ano po siya sa atin, someday baka pumunta ko dyan. Matagal na yan, di ba, Brother Ricky? So, natuloy na po ngayon. So, puri ng Panginoon. Kayo po'y welcome po dito, kapatid. Apo. At lahat po ng taga-Saba, welcome po dito. At salamat po at nag-response po yung kapatid natin. At sabi rin nanay niya, siguro, dadalaw rin ako dyan. Si tatay din, sabi ni, nasa ospital pa bago mamatay. Sabi ni Ricky, tayo magpagaling ka, magsisimba tayo doon sa malapit sa atin, doon sa kapitbahay natin. Ito nga po yun. So, namatay po yung ating tatay. So, nakakalungkot man, pero may mabuting bagay na pinapadala ang Panginoon sa atin at mensahe sa bawat buhay natin. Amen po ba? Maraming tribulation, pero mas marami ang pangako ng Panginoon. Amen. So, tingnan po natin ating pag-aaral sa umaga pong ito. At ito po pang-apat na pong aralin patungkol sa buhay ni Lot. Gusto ko pong puntahan pa yung kahuli-hulihan, yugto doon sa istorya ng kanyang buhay. So siguro bago yon, tingnan po natin yung ating
Ang Iglesia ng Diyos na buhay ang ating pa rin pinag-uusapan. At ang Iglesia ng Diyos na buhay, pinakita sa chapter 6, tayo po yung mga kawal. Sabihin niyo po kawal. Ang kawal ay laging ready. Amen. Laging handa. Ephesians chapter 6 verse 11, ang sabi niyo, magsuot kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang makatagal kayo sa laban sa lalang ng mga dyablo. Anong pong ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Ipinapakita rito, pag ginagamit natin yung Word of God, tayo magtatagumpay. Pero pag hindi po natin nagagamit ang salita ng Panginoon, tayo po ay laging babagsak. Hindi natin kasi ina-apply ang salita ng Panginoon. So tayo pag-uusap sa ngayon ay tungkol sa mga masters o mga amo. Ano po ibig sabihin ito? Kasi chapter 6 verse 1 at hanggang 9, pinapakita rito, unang kawal ay yung mga anak. Pangalawang kawal yung mga magulang. Ngayon pag-uusapan natin yung pagiging magulang ni Lot. At pagiging alipin, dumating na rin naman siguro siya doon, pero naging amo po siya. So tayo po yung mga frontliner. Sabihin niyo po, frontliner. Tayo'y laging nakasugod para makibaka tayo sa bawat araw ng ating buhay. At sinasabi ko palagi, ang pakikibaka ay hindi sa laman at dugo. Ang pakikibaka natin ay spiritual. Karakter. Ang karakter ay mas mainam kaysa sa lahat ng bagay. Kasi pag walang karakter, magiging mali ang ating relationship sa ating kapwa. Amen. Pangit ang makalalabasan pag ang karakter ay masama. Kaya nga ang karakter inuna ng Panginoon na ayusin. Naglagay siya ng banal na Espiritu sa atin, chapter 2 na Ephesians, para maiayos tayo sa ating paglilingkod. Una sa pamilya, sa labas, kapitbahay, maging maayos sa relasyon natin. Sa ating trabaho, alipin man tayo o tayo boss. Amin po ba? Sa school, mga kabataan, ang relasyon naging maayos pag maayos ang relasyon natin sa Diyos. Kung may relasyon tayo sa Diyos. Puntahan po natin, ayoko po magpakalayo-layo na. So ipinakita ang buhay ni Lot ay una, punong-puno ng pagpapala. Pinakita yung pinag-aaral natin, talaga siya pinagpalan lubos kasama niya si Abraham. At nakakita siya ng isang point na sa sarili niya, parang naging ganid siya, parang mas maganda, para mas rumami ang aking mga alaga, lalayo ako sa kanya. Dahil nakita niya isang lugar, maaaring nasarbe niya, sinasabi ko sa inyo, na lugar sa Sodoma na maganda at kapatagan. So yun yung napili po niya, naangkop sa kanya. So naghiwalay sila, di po ba? Ngayon, ang nangyari, siya po ay nakubkob ng hari, si Dorlaomer. Napag-aral na po natin yan. Pero matapos po nung nakuha siya ni Abraham, hindi pa rin siya nagpatuloy na sumama kay Abraham. Nanatili pa rin po siya sa lugar na yon, sa puok na yon, na puno-puno ng kasamaan sa Sodoma at Gomora. Di po, sa Sodoma po siya. So ano pong nangyari? Ito po'y ginunaw ng Diyos. Nakipag-bargain pa po dyan si Abraham, alam po natin istorya. So siya po'y matuwid, totoo po yon. Pero nagkaroon po siya ng malaking problema. Matapos pong nagunaw po yon, ito po ang nangyari sa ngayon. Meron ba siya natutunan sa buhay? Ano po naging leksyon niya sa buhay? Tingnan po natin, kasi ang pag-uusap natin chapter 19 verse 30 to 38. Ito yung pag-aaral natin sa umagang sa ngayon. Ang buhay ni Lot, yung naging buhay niya, ang salita po diyan kapatid, ay yung epekto at mga bunga sa buhay ni Lot. Today, sa buhay natin sa ngayon, makinig kayo mabuti, sinabi ko po ito nakaraan, at uulitin ko po ito sa inyo. At uulitin ko po sa inyo. Ang buhay natin sa ngayon ay produkto ng ginawa natin na nakaraan. I-take note nyo po ito. I-write nyo po ito. Itaga nyo po ito. Ano man ang sitwasyon natin ngayon na nabubuhay tayo sa ngayon, dahil may ginawa tayo nung nakaraan. Ito'y produkto, pag sinabing produkto, nag-manufacture tayo. Lumabas ito, nangyari ang consequence. May mga consequences ang buhay ng tao, may binubunga. Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 6 ulit, babalikan ko verse 8, sabi niya, gayon din ang gawin nyo sa kanila, yaman na pag-alaman ninyo
na kung ano man ang gawin nyo sa bawat isa, hindi lang sa iisa, sa bawat sa lahat, ay gayon din ang muling tatanggapin mo sa Panginoon. Yun din. Ano kaya ang naging bunga at epekto sa buhay ni Lot? Napakalaki ng epekto sa taong ito. Tingnan po natin, si Abraham, napakaganda ng epekto. Christian po ito parehas. Ito po'y manampalataya, righteous po sila parehas. Pero iba ang kinabuhay ni Lot. Siya po ay naging tamad sa pananampalataya. Hindi siya epektibo sa kanyang pananampalataya. Una sa mga kanyang nasasakupan ng mga tauhan. Kaya nawala eh. Di po ba? Nung ibinalik sa kanya ni Abraham, hindi pa rin siya naging tapat. Maaaring hindi siya nagturo. Maaaring hindi siya sumupil. Kaya nga nung aagawin yung anghel ng mga tao, kasama din niya yung mga nando dun eh. Nabaliwala niya, hindi niya kayang pangunahan. Makinig kayo mabuti, sapagkat ito ang epekto sa buhay at bunga, sa epekto at mga bunga sa buhay ni Lot ay napaka miserable. Tama po yun. Sometimes sinasabi po natin, sinumpa tayo. Hindi natin alam, dahil ang ginawa natin noong nakaraan, yun ang epekto ng buhay natin ngayon. Sometimes sinisisi natin si Satan. Kinakast out mo pa in Jesus' name, poverty, poverty in Jesus' name. Hindi mo alam, ikaw ang may problema. Ang dami natin sinisising tao. Si Satanas din, sinisisi natin. Kasi sa kapabayaan ng tao. Kaya yung kinahinatnan ay ganon. Sasabihin mo, halimbawa lang, example po. Halimbawa lang, estudyante ka, panahon mo ng pag-aaral. Pinag-aaral ka ng magulang mo. Dahil sinasabi ng magulang mo, gusto ko sa'yo, maging doktor ka, engineer ka, di ba? Sinayang mo. Lahat ng mga klase mo, gumraduate na, tataas ng pinag-aralan, ano nangyari sa'yo? Nagsisisi ka. Ano sisisihin mo? Kasi barkada ko, nadawit ako dun. Hindi, ikaw ang may kasalanan. Kaya nahihira, amen. Lahat ng ginawa natin nakaraan ay produkto sa nangyayari sa ngayon. Ano man ang tinanim natin ay aanihin natin. Amen. Tignan po natin. Ayoko mo pong magpakatagal sapagkat mahaba pa po ito. In verse 30, in chapter 19 ng Genesis, ito po yung epekto at bunga sa buhay ni Lot. Dahil siya ay nagunaw yung Sodoma, di ba? Gunaw talaga, nandun siya sa may lugar na Soar. Ano po nangyari? At sumampa si Lot mula sa Soar at tumira sa bundok. Ibig sabihin, umalis siya sa lugar ng Soar. Pero nandun siya po siya sa tuktok. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Pwede naman po siya pumunta ulit kay Abraham eh. Amen? Ang pagitan lang naman nila, yung syudad na Patag. Sa bundok siya ng Soar, sa taas, tapos si Abraham nasa Namre. Magkabila lang po yun. Hindi siya pumunta doon, mas pinili niya saan pumunta. Mas pinili niya pumunta sa bundok manirahan. Why? Bakit niya gusto doon? Ito po ang sagot. Dahil siya po ay at ng kanyang dalawang anak na babae, sabi niya kasama niya sapagkat siya ay natakot. Pag sinabing natakot, hindi po ito yung natakot sa parusa ng Diyos sa kanya. Sa Bible, sa Hebrew na ginamit po dyan, natakot siya doon sa lugar. Kasi yung Soar, isang nayon din po yan, isang bayan din po yan, na punong-puno ng karumal-dumal na kasalanan ng tao. Ayaw niya nang maulit yung nangyari sa kanya doon sa Sodoma. Kaya mas pinili niya na manirahan doon sa bundok kaysa kapiling ang mga tao doon. Makinig kayo mabuti, may research po ako. Medyo English po ito, mag-English ako ng konti sa ngayon. Patawarin niyo po ako, siguro baka kasalanan sa inyo pag mali yung aking mga sasabihin.
Na ibig sabihin ba sa interpretation po ba o sa spelling? Pero ito po ang aking nakita. Yung fear of people, may phobia po yan. Ano pong pangalan po niyan? Anthropophobia. Anthropophobia. Ibig sabihin, takot siya makisalamuha sa tao. Yun po nangyari kasi po siya para nagkaroon ng trauma sa nangyari. Alam niyo po ba pag natotrauma ang tao, kung ano man ang trauma niya, wag mo siyang dadalhin doon. Bakit? May problema sa kanyang puso pag nakita niya yon. Halimbawa, sa height, di ba? Takot sa height. Nadala mo ngayon doon. Nako po, yung puso niyan, titibok na malakas po yan. Maya-maya, papawisan na po yan. Di mo alam kung nangyayari sa buhay niya. Kaya sometimes, hindi niya na kayang i-take yung nangyayaring yon. So, possible po ito sa isang tao kahit mananampalataya. Kasi bakit? Kasi hindi natuto sa buhay. Hindi niya alam, yun ang nangyayaring ito ay produkto ng kanyang ginawa na pagpapabaya. Take note po, pwede naman po talaga ang Panginoon iningatan yung suwar. Dahil kanino? Naroroon po siya eh. Hello? Hindi ginunaw ang suwar dahil nandun si Lot. Dapat malakas ang loob niya. Ang kulang kay Lot, hindi siya nanatili doon para umpisaan ulit yung pananampalatayang dapat itatag doon para mabago ang mga tao doon. Hello? Yun ang malaking problema. Nagkaroon po siya ng anthropophobia, fear of people. Isa pa pong phobia, yung celestrophobia. Ibig sabihin po dyan, hindi lang basta-basta po itong phobia. Ito'y phobia sa masasamang tao. Yun ang ibig sabihin. Masasamang tao ito, hindi lang sa tao kundi mismo sa taong masasama. Yung naliligiran siya. Kasi nga sa Sodoma, naligiran po talaga siya. Even yung anghel, pinaligiran. Parang wala na po siyang kakayahang isave ang sarili niya. So, yun po yung phobia. Hindi lamang sa mga tao, kundi sa masasamang tao. Ang nasa suwar ay masasamang tao rin. Kaya nga gugunawin din yun ng Diyos . Kaya wag tayo sumubok pumunta doon sa sinumpang lugar. Wag mong subukan kahit Kristiyano ka. Kasi bakit? Baka ikaw ay mangyari itong takot sa buhay mo. Meron pa po akong nakita yung salitang fear of imperfection, si Lot ay meron. Kasi siya hindi perfecto talaga, pero righteous po siya. Kasi po pwede pa siya magkamali. Sinabi ko nakaraan, siya ay kinagiliwan niya ang alak at mabubunyag ngayon. Kung saan ang kahinaan niya, doon siya natangay. Amen. Kasi nakita niya yung lugar ng Sodoma . Wow, ang ganda, may kasayaan lagi . Makatikim nga doon ng mga di ba? Doon siya napol. Nung ginunaw yung lugar, inalis na sa kanya yung bisyong iyon para mawala na, may nangyari pa rin. Mamaya, maalaman niyo po yun. Fear of imperfection, isa pong salita po dyan na phobia, ay yung atelophobia. Yan po yung salita na ginagamit na kasi baka magkamali ako. Kaya takot siyang mamuhay doon. Kaya tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, baka meron tayong gantong karanasan. Ayaw ko mabuhay doon kasi baka kasi hindi ako maaaring magkamali ako. Possible tayo magkamali. Dahil nasa laman pa tayo. Kaya nagkakaroon ng phobia ang tao kasi nga sa Diyos kasi lumalayo. Sa salita ng Panginoon hindi sinusuot. Kaya siyempre, laging failure. A fear of negative outcomes from actions can also be symptoms of other conditions such as social anxiety disorder or post-traumatic
O ibig sabihin, nangyayari yung trauma sa kanyang buhay, yung stress po niya, lalong nakikita. Kaya hindi rin siya bumalik siguro kay Abraham. Dadaanan niya yung ginunaw, yung Gomora. Magbabalik na naman yung kanyang trauma. Di po ba? Kaya mas pinili niya rin siyempre manirahan sa bundok. Pero hindi po eh. Pag ikaw talaga ay may takot sa Panginoon, hindi ka matakot kahit saan. Amen. Hindi ka matatakot kahit anong mangyari. Kaya nga sabi ni David, di ba? Though I walk to the valley of the shadow of death, I fear no evil. Amen. Kasi bakit? Ginawa natin siyang pastol, ang Panginoon. Amen. Mas mataas. Kaya nga iningatan siya ng Panginoon kahit nasa suwar siya. Hindi pa ba siya iingatan kung makita niya yon? Amen. Tingnan po natin. At sinabi po dito, sa quote po siya, symptoms often include avoiding situation, paralysis by anxiety, and physical response like rapid heart rate. Yung sinasabi ko kanina. Pag nadaanan mo kasi ito, parang ikay nanginginig kasi puso mo ang bilis ng tibok. Di po ba? Yung heart mo talagang bumibilis pag napupunta ka doon sa kinatatakutan mo. Sa sandaling ang tao natakot, ano po mangyayari? Kakabahan. Hindi ba't pag sinasabi mo, parang kinakabahan ako, parang may mangyayari doon ah. Di ba't yung puso mo merong tibok? Di ba? Bumibilis. Yun yung epekto pag may takot ang tao. Now, meron pa po akong nilagay po dito, atelophobia, ito po siya, the extreme fear of not being perfect. Yung feeling niya kasi hindi siya perfecto. Or making mistake, maaari siya magkamali, which can also stem from a fear of negative consequences. Kasi baka parusahan naman eh. Diba? Yun yung nangyari kay kay Lot eh. Baka pag naandun ako, parusahan na naman sila, ayaw niya mapunta doon. Kasi may pagkukulang ako, maaring magkamali ako. Yan po yung ibig sabihin ng atelophobia. So, yung aitychophobia naman, ito po isang salita, the excessive fear of failure leading to the avoidance of situation where failures is possible. Inilalayo niya yung sarili niya para doon, baka magkamali siya, ayoko na mangyari magkamali ako. Dapat sinasabi natin, okay lang ako magkamali, pero tatayo ako. Amen? Ang tao, maaaring magkamali, pero marami pa tayong chance para tayo mabago. Amen? Hindi doon tayo nakatutok sa failure natin nakaraan. Etong si Lot, nakita niya yung failure ng nakaraan. Kaya hindi siya makaalis. Doon sa sitwasyon na natatakot siya. Kaya ayaw niya na magpakita sa tao. Ako, tatay ko, nakita ko po yan, namatay, naubos ang kahabuhayan namin eh. Yung nanay namin namatay muna. Si Papa nawala ng gana sa buhay. Totoo po to, si Lot nawala ng gana ito. Natakot na siya sa lahat ng bagay, wag na lang ako kumilos, dito lang ako, bahala na ako, mamamatay ako, hindi. Sa ngayon, ang tawag dito, unproductive Christian. Kasi bakit? Kinain na po siya ng sistema dahil may epekto ang ginawa niya. Epekto, at ito'y bunga ng kanyang pagpapabaya. Kaya pinag-uusapan natin ang epekto at mga bunga sa buhay ni Lot. Hindi lamang po yun. Malaki ang kanyang accountability. Kaya sinisingil na po siya ng ginawa niya ng nakaraan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, yung bukas, makinig kayo mabuti, yung bukas, kung gusto mong maging mabuti, ang future mo, gawin mong mas mainam ngayon sa salita ng Panginoon na iyong isusuot. I-maximize mo yung kagalakan na meron ka dapat. Hindi yung tomorrow mo ay yung panghihinayang o lungkot ng buhay. Ayaw ng Panginoon ng Kristiyano ay lungkot ang buhay sa future. Gusto ng Panginoon successful tayo sa ating ministry, sa ating pamilya. Amen. Amen po ba? Kaya nga kung anong ginawa mo nakaraan, ito'y produkto sa nangyayari ngayon. Ito'y bunga ng ating ginawa ng nakaraan. Kaya tayo nagkasakit kasi noong nakaraan, nagpaulang ka. Hindi ka ngayon makapasok.
Hindi ka nakapag-church. Alam bakit? Nagpuyat ka. Di po ba? Wala kang lakas. Yung ginawa mo kahapon, produkto yon ngayon. Hindi ka makapasok ng trabaho kasi puyat ka, nanlalambot ka. Kasi ginawa mo nung nakaraan, nagpuyat ka. Ngayon, wala kang sahod. Wala kang pasok eh. Di po ba? Reality of life. That's the realities na nangyayari po. Pwede mangyari pa. Kung kaya kung maganda ang ginagawa mo sa ngayon, maganda ang aanihin mo bukas. Amen. Kung sinusuot natin na sandata na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung kasuotan, makinig kayo mabuti, matatatag tayo sa laban at magtatagumpay tayo. Fruitful tayo. Hindi lamang tayo tumatagal, kundi fruitful, mabunga. Maraming tinataga, maraming tinatamaan ng espada na ginagawa natin. Hello? Hindi ka man nagsasalita, maraming nakakakita. Amen. Tingnan po natin. Notice, makinig po kayo, difficulty with motivations and self-belief. Treatment. Ano kaya ang treatment dito? Yung pang difficult sa ating buhay, para ma-motivate tayo sa ating mga buhay, ano po yun? Ano po ang kailangan para ma-motivate ulit tayo? Si Lot, nahirapang ma-motivate kasi parang ano siya, nawala na yung pag-asa niya. Kasi nawala na yung kabuhayan niya, nasunog lahat, asawa niya namatay. Naging asin, nahaliging asin. Tapos yung mga tauhan niya, wala na. Sino pa ba maging tauhan ko? Babalik pa ba ako dyan sa suwar na mga tauhan dyan? Kung meron man akong hanap buhay ulit para maging tauhan, hindi na. Hindi siya nagpatuloy bilang isang manampalataya na righteous na manampalataya. Natulog po siya. Now, ano po ang sagot o treatment? Ano po treatment? Ano po gamot? Back to the basic. Salita ng Panginoon. We need the Word of God. Apart from the Word of God, we can do nothing. Meron tayong Diyos eh. Meron tayong Holy Spirit na sa atin na. Nasa sa atin na banal na Espiritu. Anong ginagawa ng banal na Espiritu sa atin? Natutulog. Kasi kailangan niya mapid, hindi mo pinipid. Kailangan niya ng Word of God, hindi nakakakuha. Paano magsusut ikaw? Hindi ito na-meditate. Hindi ito nabibigyan ng importansya. Si Lot, ang binigyan niya ng impact na importansya sa kanyang buhay, business. Hindi niya alam yung business ang maglugmok sa kanya sa paghihirap. Dapat balance. Hindi masamang yumaman. Hindi masama pagbalanse ang buhay mo. Una, Panginoon, put God first. Mean to say, relationship to God. Hindi yung pag-attend natin na sinasabi dito. Kung sinasabi natin pag-attend, mali po yun. It is a relationship God to God. Yung put God first at yung salita ng Panginoon ang inuuna natin. Yun yung righteous. Righteousness of God. Kingdom of God is the righteousness of God sa salita niya kung ginagawa natin. Amin po ba? Yun po yung treatment. Ano po sabi sa, kung nagbalik lamang si Lot sa kanyang pag-iisip na maaring sinasabi natin, bakit hindi siya bumalik kay Abraham? O bakit siya bumalik sa mga pangako ng Diyos kay Abraham na meron siya? Kasi kalahi niya eh. Pagpapalain, di ba, magpala kay Abraham eh. Kalahi siya eh. Di po ba, dapat alam niya yon, di ba? Pero natabunan iyon ng mga alalahanin. Natabunan na iyon ng pagluha at pag-iyak sa consequences na nangyari sa buhay niya. Kaya natangay po siya. Nalubog po siya. Ako, may alam din ako mga taong ganun eh. Nangyayari, nalubog sa problema, ang nangyari, puro inom na lang. Kahit i-encourage mo, hindi na ma-encourage. Ang hirap na alisin dun. Kasi bakit? Kinain na po siya ng sistema yung bunga ng kanyang pagpapabaya. Yung spiritual life niya, pinabayaan niya. Si Lot, pinabayaan niya rin ang spiritual life niya.
Yung mentality niya, natabunan ng mental ng mundo. He compromised the word. Nakipag-kompromiso siya sa mundo. Amen. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, kaya makipagtiis, mahalaga yung salitang ito. Makipagtiis ka sa akin gaya ng mabuting kawal ni Kristo. At sinong nasa pagkakawal ay huwag makihalubilo sa mundong ito upang kalugdan siya na nagtala sa kanya. Amen. Kaya parang dito, bumagsak ang buhay ni Lot. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, di po natin ilalagay pero nare-recall ko lang po kapatid. Wala po tayong verse po dyan. Our God did not give us the spirit of fear, but in power, in love, and the sound of mind. Ang Diyos, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Si Lot merong espiritu ng katapangan niya ni. Nakapangyarihan niya ni. Pero nabalot siya na nangyayari. Nabalot po siya ng sistema na nakapaligid na nangyari sa buhay niya, sa consequence na nangyari, binunga at epekto sa buhay niya. Kinain na po siya. Kaya very dangerous po ito. Huwag natin subukan pumunta sa hindi magandang bagay. Ito po ay pagpapakita sa atin ng future na maaaring puntahan natin. Binigyan siya ng kapangyarihan, pag-ibig, at kausayan. Ano po sabi sa Ephesians chapter 3? Nadaanan din po natin to. Ephesians chapter 3 verse 20. To him is able to do, di ba? Exceedingly all are ask or think, sabi niya. According to the power work in us. Ang makapangyarihan, may kakayahang gumawa sa atin, hindi lang sa ating iniisip, exceedingly, more than we ask or think, o ating iniisip o sasabihin, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa. Sabi niyo po, gumagawa. Gumagawa sa atin. In us. Pag sinabing in us, sa loob natin. According to the power in us. Working in us. Hindi sinabi according doon sa power to us. In us. Sa loob natin. Gumagawa. Kaya may produkto sana. Kasi church tayo eh. Amen? Amen po ba? May gumagawang espiritu sa loob mo. Sa loob natin. Napipigilan siya dahil sa mga bagay sa mundo. Inuuna natin ang mundo kaysa yung pangangailangan espiritual. Pag tagumpay ka sa espiritual, tagumpay ka sa lahat. Amen. Ngayon, pag inuna mong magtagumpay sa future mo, sa pamamagitan ng mga, ibig sabihin, matanyag ka, babagsak ka. Amen? Yumamang ka, babagsak ka. Ano man bagay na achieve ng tao na wala ang Diyos, babagsak. Hello? Dahil hindi kasama ang Diyos. Dahil ikaw ay para sa iyong sarili mo lang ginagawa. Pero pag ginagawa mo ito dahil sa kumikilos sa iyo, according to the power na nasa iyo, magmamanifest sa context sa Ephesians chapter 3, yung pag-ibig ay magiging ganap. Ganong kahaba, yung kaduktong po yan eh, ganong kalalim, kalayo, kataas, yung pag-ibig ng Diyos na hindi malirip. Si Lot, possible po siyang umibig eh. Hello? Possible po ulit siya. Ayaw niya nga lang doon dumaan sa pero marami doon kay Abraham. Makakatuwang niya sa buhay. Kaya ang hirap ng walang katuwang sa buhay. Amen po ba? Mahalaga po yun. According to the power that working in us. So, tingnan po natin sa verse 31 to 35. Tapos na po tayo sa epekto sa buhay ni
ni Lot na mabigat. Ang hirap. At totoo lang, pwede naman siya mawala, di ba? Wala na siyang Dapat nakapag-isip man lamang siya paano bumangon. Amin po ba? Dapat nakapag-isip siya. Kaso nga lang, lagi niya nang inisip yung takot niya na baka mangyari na naman to. Di ba? Baka mamatay na naman yung asawa ko. Si Papa, nakadalawang namatay na yung asawa. Di po ba? Hindi siya natakot magkaroon ulit ng asawa. Bakit? Ang babae, partner po yan. Amen. Ilang taon na si Papa? 91 na. Diba? Makinig kayo, si Abraham, namatay si Sarah, meron pang kitura. Hello? Si Lot, namatay ang asawa dahil sa kapabayaan niya, hindi niya tinuruan, hindi niya nilecturean, pinabayaan niya. Hindi niya tinuruan ng aral ng Panginoon, pinabayaan niya talaga, naging tulog po siya. Nung nawala na siya sa buhay niya. Naunsyamin na siya. Ayaw niya nang kumilos. Si Abraham, nabuhay pa siya at nag-asawa pa. Ano ibig sabihin nun? Patuloy ang buhay ng tao. Huwag mong sarilinin ang mga bagay na hirap ka na. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Amen? Hindi niya ibinigay sa Diyos eh. Sinarili niya, kaya yung fear naroroon. Ang kabaliktaran ng faith ay fear. Amen. Sa sandaling nag-isip ka ng negative thoughts, makinig kayo mabuti, kakainin ka nun. To the point, ikay na magkakaroon ng anxiety. Pero ang faith conquer everything. Amin po ba? Kaya yung takot na meron si Lot ay grabe, kinain na po siya. Napuntahan po natin in verse 31 to 35, ito po ang nangyari. Sa kapabayaan na hubugin sa matuwid na pamumuhay ang kanyang pamilya, ito po nangyari. Verse 31, at sinabi ng panganay sa bunso, kasi nasa bundok sila, magkasama po sila. Tapos si tatay niya ayaw na lumabas, si Lot. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sisiping sa atin. Ayon sa ugali ng sangkalupaan. Totoo ba yun? Totoo ba yung sinabi? Hindi po totoo yun. Marami pang tao. Ang ginunaw lang yung Sodoma at Gomora. Yung suwar, nandun pa sila. Nasa bundok nga lang siya. Pero ayaw din nila, mean to say, ayaw nilang magkaroon ng relasyon sa hindi matuwid. Totoo naman po yun. Ang napili nila ay yung tatay niya. Take note, makinig kayo mabuti, mahalaga ang lalaki sa tahanan. Hindi naturuan itong anak na ito ng magandang aral. Kaya saan bumagsak yung anak niya sa pag-iisip? Siping tayo sa tatay natin. Sabi ng panganay. Sige, basahin po natin para makita natin. Verse 32. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama. Alam mo ang kahinaan ni Lot? Eto na po yun, alak. Para mabitag natin siya, alak lang ang katapat niyan. Hello? Isang banayad whiskey lang yan. Chick-chay na natin yan. Makinig kayo mabuti. Satan, talagang very po siya. Talagang tuso talaga si Satan. Kung saan ka mahina, doon ka uunahin. Para bumagsak ka. Hello? Para madagdag pa yung kasalanan mo, mas lalo ka pang maglungoy-lungoy. Nagpipir ka na, para hindi makalabas yan, gagamitin ko, ito na. Di ba? Ang daming ihahain sa atin sa mundong ito. Dahil ang kahinaan ni Lot ay alak, pabaya po siya eh. Alam ng mga anak niya na siya'y manginginom. Hello?
Eto ang gawin natin, lasingin natin siya. Ayan. Sabi niya, at tayo sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating Ama. Sa tingin mo, tama ng konti, pero mali. Hindi po pwede ang anak. Po pwede sa kamag-anak. Sa culture nila, po pwede ka sa kamag-anak, pero hindi sa mismong anak. Hindi ito itinuro ni Lot sa kanila. At verse 33, ito po, isa pa po. Nabingwit po dito si Lot sa kahinaan niya. Kaya dapat kung saan ka mahina, takasan mo. Hello? Hello? Narinig niyo po ba ako? Kung saan ka mahina, kasi yan ang prone. Yan yung lugar na ikaw ay babagsak. Hindi mo mariresist pag naandyan ka na. Hindi mo kayang takasan pag naandyan ka na. Anong gagawin mo? Layuan mo. Hello? Siguro alam din ni Lot na ng ubas. Nagpipiga. Panahon nila ubas yan eh. Nagpipiga tapos ginagawa nilang alak. Alam niyo na may nangyayaring ganon, syempre takam siya. Mukhang masarap yun Diba? Yun ang buhay na ni Lot. Wala na siyang sa buhay niya. Kaya mga anak niya, pursigido naman siyang lasingin. Hindi niya alam yung devices na ginagawa ng anak niya, nalulukuhin siya. Hello? Hello? Yung pamamaraan ng anak niya para bumagsak sa pagkakasala siya at yung anak niya. Na sa tingin nila'y matuwid. Amen. Hindi naturuan po ito. Hindi po nahubog yung mga anak niya. Kaya tayo mga magulang, ito po, mahalaga po ito. Tayong mga lalaki ang pinakapundasyon ng tahanan. Pag sinabing pundasyon, kahit anong bigat kaya natin dalhin. Masira ang ating pader, mabubuo pa. Hello? Hello? Matanggal ang bintana, pwede pang gawin. Pero pag ang pundasyon nagkakrak, ang hirap gawin. Papalitan ng pundasyon. Hello? Hello? Amin po ba? Mahalaga ang Kristiyanong lalaki sa pamilya. Take note, mahalaga po ito pero nagpabaya siya, crack ang pundasyon. Hirap sumandal ang pamilya. Failure lagi ang pupuntahan. Bakit? May crack na Pag ang tatay nagka-problema sa pamilya, ang hirap i-restore ang relationship. Kasi ang lalaki ang nagdadala ng pamilya. Ephesians chapter 5 verse 24. Sabi niya, kung papaanong ang iglesia, ang ulo ay si Kristo, gayon din ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Na siyang umibig, si Jesus Christ, ang umibig sa iglesia. Hello? Gayon din ang mga lalaki, ibigin ang kanyang asawa. Pag hindi ka nagtagumpay sa pagmamahal, may crack ka. May lamat ka. Kaya maraming family nakakaproblema dahil ang head of the family ang may problema. Huwag natin sisihin yung ibang tao. Kaya tayo bumabagsak, yung salita ng Panginoon hindi natin na isusuot. Pero marami pang chances. Amen. Kasi ang Panginoon natin is a God of many chances. Amen po ba? Now, tingnan po natin, verse 30, napunta po ako doon kasi mahalaga po ang lalaki. Si Lot kasi lalaki dito. Kasi ang pinagmumula ng seed ay lalaki. Ang babae walang seed. Huwag kayong magagalit sa akin mga babae, mga nanay. Wala kayong seed. Ang lalaki ang may seed para magkaroon ng binhi. Amen po ba? Gusto ko puntahan natin yung Genesis. Wala po sa ating dyan. Makinig kayo mabuti. Sa Genesis, nilalang ng Diyos si Adan, hinubog. Si Adan, kinuha saan? Sa tadyang. Po ba? Si Eva, galing po sa tadyang ni Adan. So ano po nangyari? Makakain niyo ang lahat.
Alam niyo yung istorya, makakain niyo lahat. Liban na lamang sa punong kahoy na ito na ng pagkaalam na mabuti at masama. Sabi niya ay huwag niyong kakainin. Sapagkat sa sandaling inyong kinain, mamamatay kayo. Now, dinaya di ba? Si Eva. Di po ba? Amin po ba? Ano nangyari? Di ba sabi ng ano ba sabi ng Panginoon sa iyo, hindi niyo ba pwedeng kainin lahat dito? Naku, mali na. Ito lang naman tinutulong di kakainin eh. Hindi, makakain namin lahat. O yun naman pala eh. Kinain niya. Nadaya siya. Maganda sa paningin, pride of life, lust of the flesh, pumasok po doon. Totoo po yun. Pero nung kinain ni Eva, makinig kayo mabuti, nung kinain ni Eva yung prutas na yon, may nangyari. Nakita niya ba sarili niyang hubad? Nakita niya bang bastos yung nangyayari? Malinis pa siya. Now, nung binigay ni Eva yung bunga, ano po nangyari nung kinain ni Adan? Namulat kapwa. Ang kanilang mga mata na hubad sila. Ba't no si Eva, di niya pa nakikita hubad siya nung kinain niya yun? Kasi nga ang mahalaga ay yung lalaki. Siya yung pinagbilinan. At sa kanya mangyayari yung future kung anong ginawa niya. Hello? Kung anong ginawa natin pamilya, makinig kayo kung tayo mga lalaki, kung anong ginawa natin ngayon, yung future ng mga anak natin, kapopuan natin, may mangyayari. Na dahil sa ginawa natin. Mag-ingat po tayo. Sabi niyo po mag-ingat. Kaya nangyari sa buhay natin, sa isang tao, sabi sa Romans, sa isang pagsuway ng tao, pumasok ang kasalanan. At lubhang dumami, at lubhang nagkaroon ng kamatayan. Pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao. Sino? Sino po? Si Adan. Siya yung sinisisi. Hindi sinisisi si Eva. Pero siya ang nagsimula, siya yung dinaya. Si Eva. Pero yung produkto, dahil si Adan ang tunay na may seed, yung produkto na ipasa. Amen. Amen. Ngayon, ito po nangyari kay Lot. Naipasa niya yung hindi magandang buhay. Hindi niya ituruan yung mga anak niya. Verse 34. Pinuntahan ko yun para makita natin mga lalaki, mahalaga tayo. Tayo'y pundasyon. Kaya tayo, before we act, we think ilan? Sabi ng ilan twice. No. Think many times. Kasi ang desisyon, makinig kayo mabuti, nanggagaling sa loob. Pag-isipan mo muna mabuti kung anong future ang mangyayari. Kung anong bunga. Huwag tayong gagawa ngayon na hindi natin alam ang future ng kahinatnan. Dapat alam natin. Dapat sa isang Kristiyano, futuristic tayo. Pag ginawa ko ba ito, yung mga anak ko, gagayahin ito eh. Pag palamura ako sa bahay, magmumura din niya isang araw, mga anak ko. Modeling. Amen? Amen po ba? Pag lagi kong inaaway yung asawa ko, papakita rin sa buhay ng mga anak ko, aawayin din nila yung mga asawa nila. Modeling. Hindi naging magandang model si Lot sa mga anak niya. Ito, sabi nila. Verse 34, nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, narito ako'y sumipik kagabi sa aking ama. Painumin din natin ng alak sa gabing ito. May kakutsaba pa, yung bunso. Ito'y sabi niya, at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi sa ating ama. So 35, verse 35 po, yan. At pinainom din nila ng alak si Lot. Ito, makinig kayo mabuti sa akin Ako kahit anong lasing ko, alam ko kung may nangyayari. Kaso nga lang taka, di ba?
Sa totoo lang, si Lot, gusto rin niya. Nagsama-sama na, makinig kayo mabuti, yung hindi magandang bunga sa buhay ni Lot at sa kanyang pamilya. At sabi niya, at sumiping sa ama at hindi nalalaman ng ama na siya'y nahiga. Oh? Sabi na iba. Hindi alam? Ako alam ko, pag uuwi ako dati, minsan ako nasobrahan sa inom dati, nung binata pa ako. Talagang suray ako. Hindi ko rin alam, bumagsak ako sa putik. Pero alam ko, kaya ko pa lumakad. Kasi sa sobrang hilo ko, makinig kayo mabuti, ako sobrang din po ako dati. Hanggang sa, ewan ko, sino naglasas, parin Dodong ba yun? Yung aking kaibigan. Akay-akay niya ako, pinasok ako sa bahay. Ang pala'y short ko, warat-warat na, labas na pala yung ating mga ano dyan. Diba? Pero alam ko na yun nangyari sa akin. Now, eto kaya hindi niya rin alam na ginogoyo siya ng anak niya na bata. Nung iinumin niya yung ano na naman. O pangalawa na to eh. Diba? Alam niya to. Tingnan niyo po yung epekto ng hindi magandang ehemplo. Nagawa mo minsan, magagawa mo sa susunod. Kaya mag-ingat tayo. Amen. Makinig tayo sa aral ng Biblia. Huwag nating pabayaan na mapakinggan natin ito na hindi ito maaring mag-recall sa atin. Dapat mabusisi nito ang kaloob-looban ng ating kaisipan para wag natin puntahan yung failure ng ating buhay. At ang sabi niya, at siya'y nahiga at nang siya'y magbangon. O, diba? Ibig sabihin, hindi niya alam kung siya, nung pagiga niya at nung bumangon siya, pwede ba yun? Nung bumabangon ka, hindi mo rin alam. Alam to ni Lot. Kaso nga lang, wala na rin siyang panahon para pumunta doon para magkapamilya. Kasi ano na yung buhay niya eh, miserable na. Pwedeng tayo maging miserable. Pag pinabayaan nyo yung espiritu na nananahan sa inyo na tulog. Kaya ano sabi ng Bible? Arise! Bumangon ka mula sa kadiliman, liliwanagan ka ni Kristo. Kasi ang nasa loob mo, may kakayahang bumangon, ayaw mo lang. Ayaw mo lang tignan ito. Ayaw mo lang buklatin ito para mapakinabangan mo yung liwanag na magliliwanag ng lubos sa buong mong katauhan. Amen po ba? May liwanag na sa loob eh. Kailangan lang mag-manifest ito sa kalabas-labasan ng ating buhay, magawa natin. That's the problem. Kaya yung buhay ni Lot, hindi niya nahubog din yung sarili niya sa matuwid. Matuwid po siya. Dahil nga sa nangyari, talagang natabunan po siya at di niya rinubog yung pamilya niya. Kasi wala naman na siya mga tauhan eh. Naubos na eh. Di po ba? Pero sa totoo lang, marami pa siyang mga tao doon. Ang matuwid na tao, punta siya kay Abraham. Kahit yung mga alipin doon, matuwid. Ni Abraham. Tingnan niyo po ang nangyari. Yung mga tauhan ni Abraham, naging matuwid din siya dahil kay Abraham sa pagtuturo ni Abraham na meron Diyos. Amen. Kaya to the point, yung mga tauhan niya, even si Eleazar, di ba? Siya po yung punong tagapaghawak ng yaman ni Abraham. Paano na ipagkatiwala yon? Kasi mahal nila si Abraham. At may takot sila sa Diyos ni Abraham. Etong babae, mga anak ni Lot, walang takot sa Diyos ni Lot. Kung gusto natin maging mabuti tayo, tumayo tayo. Itutuloy ko po yung 36 to 38 sa pag-aaral natin sa epekto sa future ng mga descendant ni Lot. Sana kahit kayo mag-research po kayo. Ano po kaya nangyari doon sa mga anak na lumabas po dito? Ano po kaya nangyari? Matatakot po kayo.
Ayaw natin yung future natin hindi maging maganda, yung mga anak natin, kapwa-puwa natin. Dapat yung lineage po natin, dapat lahat sila matutuwid. Dapat sila, tignan natin, yung mga apo ko at kapwa-puwan ko, mga apo ko sa tuhod, talampakan, hanggang sa kaduduluan ng aking lahi, ay meron doong righteous, maraming righteous. Kasi kung ano ang puno, yun ang bunga. Tapusin na po natin ito dito. Now, kung narinig niyo po ito, even kayo nanonood sa video ito, marami pang pagkakataon. Arise. Pumapalpak, sumasablay, nadarapa, pero sasabihin ko po sa inyo, hindi tayo kailanman malulugmok. Kasi yung espiritu natin, na espiritong gumagawa sa atin, makapangyarihan yon. Dapat maging obedience tayo sa sigaw ng espiritu sa loob natin. Kung sinasabi ng espiritu natin, ba't ko ito tinuturo? Espiritu. The heart is in the mind. The true heart is in the mind. Pag ito, yung espiritu laging narito, hinahanap po niyan ay ang Word of God. Ang puso ito, function lang ito para magbigay ng dugo. Mag-produce ng dugo. Pero pag ang mind, napuspos po ito ng espiritu dahil kasi meron ito. Kaya sinasabi na pupuspos, ito. Paano mapuspos ang banal na espiritu? Reading, meditating, memorizing, speak mo yan. Sabihin mo yan, ano ilalabas niya pagka nandito yan? Papuri sa mga salita niyang kagandahan na ibibigay sa kanya, na ibabalik sa kanya. Nakapagpuproduce ng good fruits. Bakit? Good ang tinanggap ng Spirit sa pakikinig sa andiretso, sa isip, sa pinakapusod ng ating kaluluwa para tanggaping masagana ang biyaya. Para kang pamuhay, magsuot ng kasuotan ng Diyos. Para sa laban bukas ay magtagumpay tayo. Now, sa pagkakataong ito, Deacon, okay lang po ba na umawit tayo? Sana po hindi po nasayang yung ating mga natutunan. Huwag natin puntahan. Mag-ano na po tayo? Tawag dito, experiment nyo po itong Word of God sa buhay mo. Ang expectation ng buhay mo, maganda. Mag-expect ka ng maganda. Yung yesterday natin, failure, tumayo tayo ngayon. Amen po ba? Yung awit na ito, sinasabi natin na kaya natin ang lahat. Pero pag may banal ka na espiritu, tutulungan ka nito. Yung race natin, mapuntahan natin ang tatagumpay. Ang awit na ito, yung pamagat na, I will run to you. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. We will run the race. Sabihin niyo po, run the race. Tumakbo tayo sa takbuhin na magtatagumpay. Paano? Sa tulong ng banal na Espiritu na sa atin, may power po yan na gumagawa sa atin. Huwag natin pigilin. Para makatakbo tayong malaya. Hindi pigil, hindi natatakot. Iyaan natin yung banal na Espiritu kumilos sa ating mga buhay. Bilang isang iglesia ng Diyos sa buhay. Awit tayo sa Panginoon. Your eyes is on Pwede pa yung mga the ating mga sparrow. Your hands Comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose. You call me to your purpose.
As angels understand. As angels understand, for your glory, may you draw all men as your love and grace demands. I run to you. And I will run to you, Saan po? to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Run the race. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw men as your love and grace Tumayo po tayo lahat sa demand. mga Diyos. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. I will run to you. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Sana mamuhay tayo sa biyayang nasa atin. Hayaan natin ang biyayang kumilos sa atin. Magawa natin ang tungkulin natin bilang isang tunay na Kristiyano. Bilang mga alagad ni Jesus Christ. Bilang kawal ni Kristo. Bilang mananagumpay na dinala tayo doon. Mamuhay tayo sa biyaya. Huwag tayong hadlangan ng mga bagay dito sa mundo para ang biyaya hindi sumagana sa atin, sa ating mga buhay. Lagi tayong tumakbo sa salita ng Panginoon upang makita natin yung katotohanan na tayo ay may pagkukulang at maituwid po tayo. Hayaan natin tayo magpatuloy. Sa kabila, minsan nagkukulang tayo. Pero i-encourage ko po kayo, magpatuloy tayo na taglay-taglay ang presensya ng Panginoon. Magtatagumpay tayo. Sabi natin, go! 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 Arise! Arise! Arise and shine! Hallelujah! Praise the Lord!